Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Ang ingay sa paligid ang nagpabangon kay Cassie kaya pupungas-pungas siyang umunat upang magising ang natutulog niyang diwa. Humihikab na nagsuklay siya ng buhok at inayos ang higaan bago tumungo sa labas ng silid. Napangiti siya sa nakitang imahe sa salamin. May bakas doon ng iniwang halik ng kanyang kasintahang si Ryan. Pagkalaon, ay inayos niya ang suot niyang damit bago tumungo sa kusina, kung saan ay naabutan niya roon ng kanyang nanay Belinda. Kasulukuyang inihahanda ng ginang ang sangkap sa pagluluto ng agahan na sinangag, itlog na pula, tuyo at tortang talong. Nasabik tuloy si Cassie sa kanyang nakita, kaya nakangiting nilapitan niya ang nanay at niyakap sa likod habang bahagyang sumasayaw. Magandang umaga sa maganda kong nanay. Hay, ano ka bang bata ka? Nagluluto ako dito at nangungulit ka dyan. Okay lang yan, Nay. Mukhang masarap yung lulutuin mo Nagugutom na tuloy ako. Matagal pa po ba yan, Nay? Saglit lang to, kaya magkape ka na muna dyan manood ng TV habang hinihintay mo tong luto ko. Kumala sa pagkakayakap si Cassie sa kanyang ina at nagtimpla na nga muna ng kape. Maya-maya pa, pagkasalang ni Nanay Belinda ng bawang sa kawali, nang umalingasaw ang aroma nito, ay biglang nakaramdam ng hilo ang dalaga dahil hindi niya nagustuhan ang amoy nito. Itinigil ni Cassie ang paghahalo sa kape at tumatakbong nagpunta siya sa lababo, saka doon ay sumuka ng sumuka. Habang tinutusok ang lalamunan, ay nakayukong napaisip siya ng bigla. Naalala niya kasing hindi pa siya dinadatna nung nakaraang buwan. Dahil doon ay naitakip niya ang kanyang kamay sa kanyang labi at kinakabahan sa kung anong pumasok sa kanyang isipan. Pagkalaon ay napapikit siya ng mariin nang maalalang ilang beses nang hindi nakagamit ang proteksyon ng kanyang kasintahan sa kanilang pagtatalik. Samantala, nagtatakang nakatingin sa kanya si Nanay Belinda nang bumalik siya sa center table para ipagpatuloy ang pagtitimpla ng kape. Nagsusuka ka ba, anak? Opo, Nay. Nalamigan po yata ang tiyan ko. Natulog ka na naman siguro na nakatapat ang electric fan sa'yo kahit bukas ang aircon mo, Mainit po kasi kahit naka-aircon Ay, nako, ikaw talaga. Ilang beses na kitang sinabihan na huwag matutulog ng ganon. Katulad tuloy niyan, nalamigan ang tiyan mo. Masyado lang po akong masaya kanina pagkagising kaya napasukan kaagad ako ng hangin. Nako, malamang talaga niyan. Dahil yan dun sa pagtutok mo ng electric fan. Ngumiti na lang si Cassie sa sinabi ng kanyang nanay. Alam na alam kasi ng ginang na gawain niya talaga ang pagtutok ng electric fan sa katawan. Kung minsan nga ay itinataas niya pa ang damit upang mapreskuhan kahit nakabukas ang aircon. Hindi kasi talagang madaling lamigin ang katawan ng dalaga. Maya-maya pa, para makaiwas na sa sermon, matapos makapagtimpla ng kape ay pumunta na muna si Cassie sa kanilang sala upang doon ay maghintay sa niluluto ni Nanay Belinda. Masasabing maalwa ng pamumuhay na mag-ina. Dahil may naiwan kasing pensyon sa kanila ang kanyang tatay Benigno bago yun pumanaw. Bukod pa rito, ang perang naipon at ilang mga insurances ng Ginoo na nakapangalan pa rin sa kanilang mag-ina bilang beneficiary. Bukod sa mga benepisyong yon, nakapagtapos din naman si Cassie sa kolehiyo at kasalukuyang nagtatrabaho sa isang magandang kumpanya. 6 na taon na ang dalaga sa nasabing kumpanya, kaya naman malaki na rin ang kanyang sinusweldo. At hindi lang yon, dahil nakapagpatayo din ng patahian ng kanyang ina na siyang pandagdag na pantustos sa kanilang pangangailangan. Kaya masasabi rin talaga ni Cassie na kahit wala mga benepisyong natanggap nila mula sa pagpanaw ng ama, ay magiging maalwan pa rin naman ang kanilang buhay. Sa pinapasukang kumpanya naman ay nakilala ni Cassie ang head department na si Ryan Valdez. Nakasalukuyan niya ngayong boyfriend.
Nakapalagayang loob niya ang binata noong Christmas party matapos nilang maging magpartner sa isang laro. Magmula rin kasi noon ay naging tampulan na sila ng tukso. Kaya hindi katagalan ay nagtapat yun ng nararamdaman at mahigit 1 taon ding nanligaw bago niya sinabi ang matamis na oo. Sa ngayon ay mag-4 na taon na ang kanilang relasyon ni Ryan. Pero may pagkakataon pa rin na nahihiwagaan siya sa mga ikinikilos ng binata. Sa loob ng mga taong kasama niya yon ay kung minsan parang misteryoso pa rin ang kanyang boyfriend. May mga pagkakataong napapaisip pa rin siya patungkol sa lalaki katulad ngayon na habang nagkakape siya. Naantala lang ang paglalaro sa kanyang isipan nang magsalita mula sa pintuan ng kusina si Nanay Belinda. Kasi anak, luto na ang almusal. Halika na rito at kumain na tayo. Wow, mabuti naman po dahil gutom na talaga ako, Nay. Di kasi ako kumain kagabi dahil sa sobrang pagod eh. Ay nako anak, huwag mong sasanayin ang sarili mo na matutulog ng walang kain ha. Sa susunod, kahit papano kumain ka. Dahil baka magkasakit ka na naman yan sa ginagawa mo. Hindi magandang makasanayan mo yan. Sorry nanay. Napagod lang talaga ako kaya mas gusto ko magpahinga kagad kagabi pagka uwi ko. Pero promise, hindi ko na talaga gagawin yon. Mahirap din kasi ang bumangon sa umaga ng gutom eh. Siguro yan din ang dahilan kaya ka nagsuuso ka kanina. Hindi ko rin po alam, pero okay naman ako. Bakit naman pala pagod kang umuwi kagabi? Saan ka na naman ba nanggaling? Kumain na nga po tayo, Nay. Tapos naman na rin po kasi yun. Nalipasan na ako ng gutom eh. Umiling-iling si Nanay Belinda sa kanyang sinabi kaya medyo nakaramdam ng pagkagilty si Cassie. Hindi niya lang yun ipinahalata sa ina. Hindi kasi alam ng kanyang nanay na may boyfriend na siya at doon nang galing kagabi. Kaya anong oras na rin nakauwi. Sa tuwing napupunta talaga siya sa bahay ni Ryan, pag-uwi ay parang tila laging pagod na pagod. Hindi niya rin maintindihan kung bakit ganun na parang inuubos ng kanyang boyfriend ang buo niyang lakas sa maghapon. Sa edad niyang 27 ay hindi pa siya nagpapakilala kay Nanay Belinda ng kahit isa na naging kasintahan niya. Hindi niya rin alam kung bakit ganun siya. Close naman sila ng ina pero naiilang pa rin siyang magpakilala ng boyfriend sa ginang. Napabuntong hininga si Cassie saka ipinagpatuloy ang pagkain. Mabuti na lamang ay hindi na muli siyang nakaramdam ng pagbaliktad ng kanyang sikmura kaya naubos niya ang kinakain. Pagkatapos mag-almusal ay bumalik muna siya sa kanyang kwarto. Kinuha niya ang lumang cellphone na may warak na rin na LCD. Kahit hindi na ganoon ka-updated ang nasabing gadget ay hanggang ngayon, hindi pa rin siya bumibili ng bago. Regalo pa kasi ito ni Tatay Benigno noong nabubuhay pa, kaya ganoon na lang din ang pagpapahalaga niya. Nang maabot na ang cellphone ay tinawagan niya si Ryan, ngunit hindi yun sumasagot. Himala hindi siya sumasagot. Tulog pa siguro o baka busy. Pero teka, paano magiging busy yun holiday ngayon? Nagtataka man ay kibit-balikat niyang ibinaba ang gamit sa kama bago muling nagmuni-muni hanggang sa muli siyang makaidlip. At mabilis na lumipas ang oras. Dahil holiday nga, kaya nagpasya na lang si Cassie na maligo para makapamasyal sa mall na paborito niyang puntahan kapag walang pasok. Naisip niyang maboboring din siya sa bahay dahil ang kanyang nanay kasi ay siguradong magpupunta sa maliit nilang patahian para tumulong sa mga tauhan nilang napiling pumasok kahit holiday. Nang matapos na siyang pumayag ay eksakto nga naabutan niya si Nanay Belinda na katatapos lang din maligo. Nay, pupunta lang ako sa mall. Medyo naboboring kasi ako dito sa bahay saka aalis rin po kayo, di ba? Oo anak, nag-aayos lang ako saglit. Sige po, Nay. Baka gabihin din po pala ako sa pag-uwi, Ay sige, mag-iingat ka. Mamayang hapon pa naman ako pupunta sa patahian natin. Ganun po ba? Ano po palang gusto niyong pasalubong, Nay?
tumawag ka na lang kung sa bahay ka maghahapunan para makapaghanda ka agad ako mamaya pag uwi. O sige po, Nay. Aalis na po ako. Sige, mag-iingat ka. Lumabas na ng bahay ang dalaga at tinungo ang garahe. Sumakay siya sa kotseng iniregalo pa ng mga magulang nung nakapagtapos siya sa kolehiyo. Maya-maya pa ay binuksan na ni Nanay Belinda ang kanilang gate at nakangiti siyang kumaway sa ginang bago nagmaneho palabas at palayo sa kanilang bahay. Habang nagbabiyahe ay muli niyang tinawagan si Ryan. Sa pagkakataong yun ay sumagot na ang binata. Inaantok pa ang boses noon na halatang kagigising lang. Nagtatakang napakunot ng noo ang dalaga dahil 11:00 na ng tanghali. Bihira kasi sa kanyang boyfriend ang gumising ng ganong oras sapagkat morning person ang taong yon. Han, kagigising mo lang? Oo, Han. Sorry, tumawag ka pala kanina. Hindi ko nasagot kasi masarap ng tulog ko eh. It's okay, Han. Ano ba pinagkapuyatan mo at parang antok na antok ka pa, ha? Nagtatanong ka pa. Siyempre, ikaw. Bulero. Iniisip ko lang kung kailan kaya tayo magsasama talaga, no? Bahagyang natigilan si Cassie sa sinabi ng kanyang boyfriend dahil hindi niya rin naman alam kasi kung ano ang isasagot. Sa totoo ay walang naging kahit anong problema ang dalaga sa pamilya ni Ryan. Mainit ang naging pagtanggap nga ng mga yun sa kanya. Batid niya ring nais na ng binata na makilala ang kanyang ina, ngunit paulit-ulit niyang sinasabi rito na hindi pa talaga siya handa. Kung bakit hindi pa rin siya handa hanggang ngayon, kahit na may stable job na, ay hindi niya rin talaga alam sa sarili. Nang mapansin siya ng boyfriend na tila natitigilan, ay ngumiti yun saka nagsalita mula sa kabilang linya. Hey Han, it's okay. Kung hindi ka pa talaga handa, alam mo naman na hindi kita pipilitin eh. Pero umaasa pa rin naman ako na sana this year makilala ko na sa personal si Tita Belinda o Nanay Belinda. I'm sorry, Han, pero bumabelo lang talaga ako. Pero baka naiinis ka na sa akin o baka inaakala mong maiba ako, ha? Kaya hindi kita maipakilala kay Nanay. Bakit ko naman maiisip yun? Kahit pinaghihintay kita? Oo naman. I'm willing to wait, Han. Thank you. Pero don't worry, dahil hindi matatapos ang taon to na hindi malalaman ni Nanay ang tungkol sa iyo at tungkol sa atin. Nakakatuwa namang marinig yan, Han. Na-excite tuloy ako bigla. Salamat talaga, Hana, kasi hindi ka nagsasawang maghintay sa akin. Because I really love you. I love you too. Ay nako, masyado na tayo nagiging cheesy nito eh. Anyway, Han, nasan ka? At bakit ka pala napatawag? Ay, oo nga pala. Eto, magwi-window shopping lang saglit. Magpapalipas ng oras sa mall. May gagawin ka ba ngayon? Wala naman. Pero gusto ko lang magpahinga dahil parang pagod na pagod ako eh. Gusto mo bang samahan kita? Nako, hindi na. Magpahinga ka na lang muna para makabawi ka rin ng tulog mo. Naintindihan ko naman na marami kang ginagawa sa trabaho bilang head department. Thank you, Hana. Kaya mahal na mahal kita eh. Mag-iingat ka dyan sa mall, ha? Sabihin mo lang sa akin kung pauwi ka na para masundo kita at makapagkita naman tayo. Sige, Han. Magpahinga ka ng mabuti, ha? I love you. I love you too. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ay ibinabana ni Cassie ang kanyang cellphone. At habang nagpapatuloy sa pagmamaneho ay bumuo na siya ng pasya sa sarili. Hindi ko na patatapusin ang taon na to. Kahit ano maging reaksyon ni Nanay, matanggap man niya o hindi, ipakikilala ko sa kanya si Ryan. Napabuntong hininga siya habang ang tingin ay nasa tinatahak na daan. Alam niyang kapag sinabi na niya ang totoo ay mauunawaan siya ni Nanay Belinda. Nasa hustong gulang naman na siya para bumuo ng sariling pamilya. Pero sa kabilang banda ng isip ni Cassie
ay nag-aalala pa rin siya. Bigla tuloy sumagi sa alaala niya noong unang beses niyang magpakilala ng boyfriend sa ina. Hindi naging maganda ang reaksyon ng ginang dahil pakiramdam kasi noon mawawala na ang anak kapag naroon na siya sa kasintahan. Isa ito sa mga dahilan kaya simula noon ay hindi na muling nagpakilala pa ang dalaga ng kahit na sinong lalaki. Siguro naman, hindi na magiging ganun ang reaksyon ni nanay kay Ryan. Mas stable naman ang estado niya sa buhay kaysa kay Rico noon. Muling napabuntong hininga ang dalaga bago magtuloy-tuloy sa pagdadrive. Mag-aalas 12 na ng tanghaling tapat nang makarating siya sa mall. Agad niyang tinungo ang paboritong butik dahil hindi pa siya nakakaramdam ng gutom. Nang matapos ang kanyang pamimili, ay muli siyang naglibot upang magtingin-tingin ng maaari pang bilhin. Alas 5:30 ng hapon nang makaramdam siya ng pagod kaya naisipan niya munang bumili ng kahit maiinom bago lumabas na sa nasabing mall. Tumawag naman si Ryan habang siya ay nasa biyahe. Inaalam lamang ng binata ang lugar na kinaroroonan niya at napagkasunduan nila na magkita na lamang sa paborito nilang restaurant para maghapunan. Nang makarating sa kanilang tagpuan, ay hindi muna lumabas si Cassie ng sasakyan. Habang hinihintay ang boyfriend ay napansin niya sa side mirror ang taong nakatayo sa bandang kanan sa likuran. May kasama yung babae na tila lasing dahil pasuray-suray na naglalakad. Nagulat siya sa sumunod na pangyayari sapagkat biglang bumuka ang malaking pakpak ng hindi nakikilalang lalaki at tiningay nga ang babaeng pasuray-suray. My gosh! Ano yung nakita ko? Totoo ba yun? Nanlalaki ang kanyang mga mata sa sindak. Nanginginig din ang kanyang katawan sa nasaksihan. Madiin niyang ipinikit ang kanyang mga mata sa paniniwalang namamalikmata lamang siya. Ngunit pagmulat ng mata ay nakita niyang may nilalang na papalapit sa kanyang sasakyan. Dala na matinding nerbiyos kaya naman hindi na niya naisip kung sino yon. Nagsumiksik lang siya sa pag-asang hindi makikita dahil tinted naman ang salamin ng kanyang kotse. Han, pakibuksan yung pinto please. Pagkarinig ng boses ng nobyo ay kaagad binuksan ni Cassie ang pinto ng kotse at yumakap sa kasintahan. Nanginginig ang katawan niya sa takot at kaagad niyang sinabi ang nasaksihan. Ngunit nakakunot noo lamang siyang binasdan ng binata na halatang hindi naniniwala. Okay ka lang, Han? Anong sinasabi mo? Totoo sinasabi ko, Han. Kaya nga, hindi ko kagad binuksan yung pinto ng kotse. I swear to God, may nakita talaga akong babae dyan na tinangay ng kung sinong lalaki na may malaking pakpak. Hey, Cassie, Han, hindi nag-i-exist ang ganong nilalang. And it's just your wild imagination. Look around you. May cosplay event dito. Ha? Cosplay? Yup, cosplay event, Han. Take a look. Saglit na natigilan sa pagsasalita ang dalaga habang nililibot ang paningin sa paligid. Doon ay nakita nga niya ang iba't ibang tao na naglalakad palabas sa kainan na nakasuot ng mga kakaibang damit. At katulad ng sinabi ni Ryan, ay may cosplay event nga roon. Pero hindi pa rin siya kumbinsido. Alam niya sa sarili na totoo ang kanyang nakita kanina. So impossible. I know what I saw. Ano? Convinced? Napilitan na lamang umiti ang dalaga sa kasintahan na pangitingiti pa rin. Pagkalaon ay napailing na lang siya sa binata at kinurot niya ito sa pisngi. Maya-maya pa ay niyaya na siya ni Ryan na lumabas at kumain. Sa loob ng kainan ay nakita niya ang mga cosplayer na nagsasalo-salo sa iisang lamesa. Lihim niyang hinahanap ang taong may pakpak, ngunit hindi niya yon makita kahit saan. Kaya nagkibit balikat na lang siya at hindi na inisip ang tungkol sa bagay na yon. Pagkatapos nilang kumain ay nagpasya muna silang pumunta ng bahay ni Ryan upang doon ay magpalipas ng oras. Pagdating doon
ay nanood sila ng paboritong pelikula at hindi pa nga nila natatapos ang palabas ay meron na naman nangyari sa kanila. Dahil sa pagod ay pansamantalang nakatulog si Cassie. Pakiramdam niya na naman kasi ay inubos ng kanyang boyfriend ang lakas niya pagkatapos nilang magtalik. Pasado 10:00 ng hating gabi ay nagpa siya ng umuwi ang dalaga at naabutan niya ang ina sa sala na tila naghihintay sa kanya. Napakunot ng kanyang noo sa pagtataka na gising pa ang ginang. Humalik siya sa pisngi noon at nagmano bago yon kausapin. Mag-aalas 11 na. Bakit gising pa po kayo, Nay? Nag-aalala ko sa iyo, anak. Wala ka man lang tawag o text sa akin kung anong oras ka uuwi at kung nasaan ka na. Ay, oo nga pala. Sorry, Nay. Nalibang kasi ako masyado sa paglilibot. Hindi ko namalayan ng oras. Mukhang ngang nag-enjoy ka, anak eh. Ay, siya nga pala. May nakakita sa iyong kakilala ko kanina sa restaurant na may cosplay event. May kasama ka raw lalaki na kumakain. Sino ba yung kasama mo? Ha? Yun ba, Nay? Kaopisina ko lang po yun. Nakita lang kami ron ng di inaasahan, kaya sabay na kaming nag-dinner. Kaopisina mo lang? Yes, Nay. Teka, sino ba nakakita sa akin? Yung ninang Miranda mo. Sigurado kang kaopisina mo lang yan, ha? Naiilang na tumangutangulang ang dalaga habang pasimpleng napapakagat ng labi. Nararamdaman na rin kasi niya na may pagdududa na ang kanyang nanay Belinda. At para maiba na ang kanilang usapan, ay inilabas niya sa bag ang nabiling bracelet at nakangiti yung inabot sa ina. Regalo ko, Nay. Ay sus, nag-abala ka pa talaga, ha? Salamat. Actually, yan talagang sinadya ko sa pagpunta sa mall. Sige po, Nay. Sukatin po muna ninyo dahil magbibihis na ako at magsishower. Iniwan na nga kagad niya ang ina at dali-daling tumungo sa kanyang silid para makaiwas na sa usapan. Pagpasok ng kwarto ay medyo nagigilty na naman siya dahil nga sa hindi pagsasabi ng katotohanan. Ano ka ba naman, Cassie? Bakit parang ang hirap sa iyo magsabi ng totoo sa nanay mo? Ay, nako. Huwag mo nang patagalin pa to, ha? Para naman maging maluwag na ang lahat. Pagkatapos ng malalim na pagbuntong hininga, ay nag-ayos na nga na muna siya ng sarili para makapagpahinga na rin. Pagod na pagod din kasi talaga siya ngayon, lalo na pagkagaling sa bahay ni Ryan. Kinabukasan, pagkagising, ay muli siyang nakaramdam ng pagkahilo at pagsusuka. Mabuti na lamang at maagang umalis si Nanay Belinda upang pumunta sa kanilang patahian. Agad siyang nag-ayos ng sarili papasok ng trabaho at hindi din niya kinalimutan bumili ng pregnancy test sa butika. Pagdating sa kumpanyang pinapasukan ay agad siyang tumungo sa banyo dahil sa nararamdamang pagbaliktad ng sikmura. Napaupo siya sa toilet bowl at nang mag-positive ang pregnancy test na ginamit ay nanginig ang kanyang kalamnan sa nakitang resulta. Nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Magkahalong saya at takot ang nararamdaman niya. My God! Buntis nga ako! Makalipas ng ilang minuto ay inayos niya ulit ang sarili at ibinulsa ang pregnancy test saka lumabas ng banyo. Bago mag-break time, ay tinawagan niya si Ryan sa departamento noon ngunit hindi ito sumasagot. Nang malaman niyang nasa meeting ang boyfriend ay hindi na niya muna yun inistorbo. Ipinagpatuloy na lang niya ang ginagawang trabaho hanggang sa hindi na niya namalayan ng oras. Hindi rin sila nagsabay sa pananghalian dahil abala rin ang binata, kaya minabuti niyang hindi muna sabihin ang tungkol sa kanyang pagbubuntis. Mabilis na lumipas ang oras. Pasado 5:00 ng hapon ay hinihintay ni Cassie si Ryan sa gilid ng company gate. Nakaupo siya sa waiting shed at panay-panay ang pagkontak sa binata. Sa hindi malamang dahilan, ay bigla na lang siyang nakaramdam ng pagkabalisa.
Umabot na kasi sa mag-aalas 6 ng gabi pero hindi pa rin niya nakikita ang binata. Nasaan ka na ba, Ryan? Nasaan ka na? Natigilan na siya at napatingin sa cellphone nang tumunog ito. Nang makita ang pagrehistro ng pangalan ng kanyang boyfriend, ay kaagad niyang sinagot ang tawag. Honey, nasaan ka na? Nandito ako sa waiting shed at kanina pa naghihintay. I'm sorry, Han. Pero hindi ako makakasabay sa iyo ngayon dahil extended tong meeting namin eh. Pasensya ka na kung hindi agad ako nakatawag kanina. Masyadong busy. Ngayon ko lang din nakita yung mga missed calls mo. Okay. Sige, uwi na ako. Promise to call me again once na matapos na kayo sa meeting nyo, ha? Hey, Han. Are you okay? May problema ba? Parang upset ka eh. Wala naman, Han. Meron lang sana akong importanteng bagay na sasabihin eh. Pero much better kung mapag-usapan natin ng personal. Ganun ba? Okay, sige. I will call you after the meeting. Kung ano man yung sasabihin mo eh, kapag nakita tayo bukas, doon mo na sabihin. O paano, babalik na ako sa meeting. I love you. Ingat ka sa pag-uwi. Hindi pa man nakakasagot ng I love you si Cassie, ay pinatay na rin ni Ryan ang telepono. Napaismid na lang ang dalaga at dismayadong ibinulsa ang kanyang cellphone. Pagkatapos ay kagad siyang tumungo sa parking lot at habang naglalakad ay nakarinig siya ng malakas na yabag mula sa likuran. Mabilis siyang lumingon upang alamin kung may tao ngunit wala naman siyang nakita. Medyo madilim na kasi ang bahaging yun ng nilalakaran niya. Kibit-balikat at nagmamadali ang dalaga na tumungo sa sasakyan ngunit nagulat siya nang may sumitsit sa kabilang bahagi ng parking area. Paglingon sa bahaging yun, ay wala naman siyang nakitang tao roon. Sino ba yun? Lakas mag-trip ah. Hindi naman nakakatuwa. Naiinis na nagpatuloy na lang siya sa paglalakad. At nang makarating na sa kanyang sasakyan, ay nagulat siya sa asong nag-aabang doon. Hindi normal ang laki ng nasabing aso kaya napaatras siya ng bahagya matapos yung makita. Shoo! Shoo! Alis dyan! Pasensya na pero nakakatakot kang aso eh. Ilang beses niyang sinaway ang nasabing hayop pero hindi ito tumitinag, kaya umikot na lang ang dalaga sa kabila upang doon dumaan. Dali-dali siyang pumasok sa kotse at binuhay ang makina ng sasakyan. Napailing pa siya nang mapansing mula sa side mirror na nawala na doon ang aso. Nagsimula na siyang mag-drive subalit habang palabas ng parking lot ay muli niya itong napansin. At sa pagkakataong yun ay nakaharang na ito sa kanyang daraanan. Anak ng... Binusinahan niya ang nasabing aso hanggang sa maya-maya lang ay nilapitan ito ng isang matandang lalaki na nakasuot ng mahabang blazer na kulay brown. Kinuha ng di makilalang Ginoo ang nasabing hayop saka tumango sa kanya. Napakunot lang ng noo ang dalaga dahil hindi niya mamukaan kung sino ang nasabing matandang lalaki. Ilang saglit pa, nang mapadaan na ang sasakyan niya sa harap niyon, ay nakita niyang nakatitig ang pulang mga mata ng misteryosong lalaki sa kanya habang nakangiti ng maluwag. Sa hindi malamang dahilan, ay biglang kumabog ng malakas ang dibdib ni Cassie. Hindi niya mawari kung bakit hindi maganda ang pakiramdam niya sa matandang lalaking yun. Kaya hanggang sa rearview mirror ay pinagmasdan niya yun at nakita nga niyang nakatayo lamang yun na tinatanaw pa rin siya. Sino ba yun? Parang ngayon ko lang siya nakita. Bago lang siguro. Pero hindi eh. Mukhang matagal na siya rito. At may dala pa talagang aso. Pag-alis sa area na yon, ay hindi na rin niya inisip ang tungkol sa matandang lalaki. Pagka-uwi niya ng bahay ay dumiretso siya sa silid at muling tinignan ang kanyang cellphone.
Wala pa ring tawag mula kay Ryan kaya nakakaramdam na siya ng kaunting pagkainis sa nobyo pero inalis niya rin yun kaagad sa isip. Sa matagal na paghihintay ay hindi niya namalaya na mag-aalas 10 na pala ng gabi. Dahil doon ay bumaba na muna siya sa kusina upang maghapunan. At doon niya napansin na wala pa si Nanay Belinda. Napailing siya dahil sa dami ng iniisip nito ng mga nakaraang araw. Hindi niya napapansin na napapadalas na ang ina na umuuwi ng hating gabi. Nasaan na naman kaya nagpunta si nanay? Hindi rin sumasagot sa tawag. Ay, hayaan ko na nga muna. Matanda na naman yon at alam na niya ang ginagawa niya. Naganda na lang siya ng makakain para na rin sa ina. At habang naghihintay ay pasulyap-sulyap din siya sa cellphone. At dahil wala pa ring tawag galing kay Ryan, kaya nag-alala na siya na may halong pagkainis. Hindi kasi yun gawain ang hindi magparamdam sa kanya ng ganoon katagal. Ano na kayo nangyayari sa taong yon? Ryan naman oh. Natigilan siya at napalingon sa nakasarang pinto nang makarinig ng pagkatok. Napakunot na naman siya ng noo dahil hindi naman na kumakatok ang kanyang Nanay Belinda dahil meron yung duplicate na susi. Dahil doon ay maraan siyang sumilip sa peephole pero wala siyang nakitang tao sa labas. Bumalik siya sa kinauupuan sa kusina at kabadong tinawagan ng ina. Sa kabutiang palad ay sumagot naman kagad yon kumpara kanina na hindi nagre-reply. Nay, nasaan na po kayo? Bakit wala pa po kayo rito sa bahay hanggang ngayon? Bakit hindi kayo nagre-reply sa akin? Ay nako, pasensya na anak. Maya-maya pa ako makakauwi dahil kailangan matapos tong pinararas ng kliyente. Nandito pa ako sa patahian. Kasama ko naman ang ninang Miranda mo saka yung iba pa nating mananahi. Sige po, Nay. Tawagan mo lang ako kapag gusto niyong magpasundo Nagluto na rin ako ng makakain nyo. Ay sige anak. Salamat at nag-abala ka pa. Tatawagan na lang kita mamaya kung magpapasundo ako. Huwag mong kalimutang ikandado yung pinto ha. At huwag basta-basta magbubukas. Sumilip ka muna doon sa peephole. Lalo na sa panahon ngayon na marami ng masasamang tao sa paligid. Kaya marami ring nawawalang tao ngayon eh. Dahil sa sinabing yun ng kanyang ina, ay muling napalingon ng dalaga sa nakakandado nilang pinto. Nangilabot siya matapos maalala na merong kumakatok kanina at wala namang tao sa labas ng bahay. Hindi na lang niya sinabi sa ina ang tungkol sa bagay na yon dahil ayaw niyang mag-alala pa yun ng husto. Pagkatapos ng ilan pang pag-uusap ay nag-drop call na siya at nagpatuloy sa pagkain. Mabilis na lumipas ang oras. Mag-aalas 12 na ng hating gabi. Ngunit wala pa ring paramdam si Ryan. Habang napapakagat ng labi ay kung ano-anong masasamang bagay na ang pumapasok sa kanyang isipan. Lalo na ang sinabi ng kanyang ina na madaming nawawalang tao sa panahon ngayon. Diyos ko, wag naman po sana. Taimtim siyang napadasal at pagkatapos ay kumuha na lang siya ng kumot at unan upang magpahinga sa sofa habang naghihintay ng update ni Nanay Belinda. Makalipas ang ilang minuto ay hindi niya namalayang nakatulog na si Cassie sa paghihintay. Ang haplos lang sa pisngi at noo ang gumising sa kanya. Pagkamulat ng kanyang mga mata, ay inilibot niya ang paningin sa paligid pero wala siyang nakita. Akala niya nga nung una ay dumating na si Nanay Belinda. Pero nang kusutin niya ang kanyang mga mata at muling iginala ang paningin, ay wala naman siyang nakita. Doon niya lang din napansin pagtingin niya sa wall clock na 3:00 na pala na madaling araw. Napatingin ng dalaga sa cellphone at nang makitang hindi naman siya kinontak ng ina at ng boyfriend, ay nagtataka siyang napahawak sa pisngi at noo. Dumating na kaya si nanay? Tumango siya at nagtungo sa kusina. Kumuha siya ng tubig sa refrigerator nang makaramdam ng uhaw. Pagkasara noon,
ay napatalon siya nang makita ang kulay puting pusang nakatingin sa kanya. Tila kumikinang-kinang pa ang mga mata nito, kaya napahawak siya sa dibdib habang nakikipagtitigan sa nasabing hayop. Kanino kang pusa ka? Ba't nandito ka sa bahay? At paano ka nakapasok, ha? Tumitig lang ang nasabing hayop kaya napatingin na lang ang dalaga habang pinagmamasdan din ito. Nagugutom ka ba? Dahil doon ay kumuha siya ng natirang ulam na niluto kagabi at pinakain sa nasabing hayop. Pagkalaon ay nagtungo na siya sa sala para kunin ang cellphone at nag-scroll saglit. Nandiyan na kaya si nanay? Napabuntong hininga na naman siya at kasunod noon ay sumunod na roon ang pusang puti. Natuwa siya dahil mukha namang itong mabait. Kaya tinawag niya ito at pinaupo sa kanyang hita. Hinahaplos niya ang ulo ng nasabing hayop hanggang sa makatulog na ito sa kanyang bisig. Dahil doon ay hindi rin niya napigilan ng sarili kaya nang antok na ay nagpikit na rin siya ng kanyang mga mata. Subalit bago tuluyang magdilim ang paligid ay tila nahagip ng kanyang paningin si Ryan na nakatayo sa harapan niya. Han? Sleep well, Han. Hindi na niya nagawang makabangon dahil tuluyan ng ninakaw ang diwa niya papunta sa karimlan. Kinabukasan, bukod sa alarm clock ay tapik ni Nanay Belinda ang gumising kay Cassie. Nang makita niyang pasado 6:00 na ng umaga, ay nagmamadali siyang bumangon upang mag-asikaso papasok sa trabaho. Hindi na rin niya inalala ang puting pusa dahil sa nawalang parambula dahil nagmamadali. Pagkatapos niyang magligpit ng pinaghigaan sa sofa, ay sinilip niya ulit ang ina sa kwarto pero nahihimbing na ulit yon sa pagtulog. Naisip na lang niya na baka pagod at puyat ang ginang kaya hinayaan na lang muna niya yon. Sa kabilang banda, habang nag-aalmusal, ay sumagi na naman sa isip niya ang nangyari kaninang madaling araw. Naalala niya kasing nakita niya si Ryan na nakatayo sa tapat pero napangisi rin siya ulit matapos mapagtantong malabong mangyari yon. Napangisi siya habang napapahaplos sa tiyan dahil naalala niyang meron na pala siyang dinadala sa sinapupunan. Imposible namang makapasok si Ryan dito sa bahay. Ano kaya magiging reaksyon niya kapag nalaman ng tungkol sa dinadala kong sanggol? Nag-ayos na nga kagad siya ng sarili at pagkatapos ay nagbiyahe na papasok sa trabaho. Nang makarating na si Cassie sa kanilang opisina, ay agad niyang sinimulan ng kanyang trabaho. Pasulyap-sulyap siya sa kanyang cellphone at umaasang tatawag doon si Ryan. Saglit siyang natigilan at napaisip dahil hanggang ngayon ay hindi nagpaparamdam ang boyfriend. Excited pa naman siyang ibalita ang tungkol sa pagdadalang tao niya. Agad siyang tumayo at nagkunwaring pupunta ng banyo pero ang totoo ay tatawagan lang niya ang boyfriend. Nang masagot na ng binata ang tawag, ay kaagad siyang nagsimula ng usapan. Halata sa tono ng boses niya ang pag-aalala na may halong pagkainis. Ryan, Han, bakit hindi ka tumawag kagabi? Tapos hanggang ngayon, hindi ka nagpaparamdam. Nasaan ka ba? Pumasok ka ba ngayon? Hindi ko napansin yung kotse mo sa parking eh. Good morning, Han. Pasensya na dahil hindi ako nakapasok ngayon. Masama kasi pakiramdam ko eh. Hindi na rin ako nakatawag dahil pagod na pagod talaga ako, Han. Bakit hindi ka kagad nagsabi sa akin? Naghihintay pa naman ako sa tawag mo kagabi pa. Ayos ka lang ba? Relax, Han. Huwag ka na magalit. Huwag ka na magtampo. Hindi naman ako galit. Nainis lang pero hindi ako galit. Mas nag-aalala pa nga ako eh. Kasi Han, pinag-aalala mo ko. Kaya please naman, kahit gaano ka ka-busy, I need your update. Para hindi ako nag-iisip ng kung ano-ano. O sige. I'm sorry, Han. Hindi na to mauulit. Promise. I miss you.
I miss you too. Alam mo bang, parang nakita pa kita kagabi na katabi kong matulog. Ha? Talaga? Mukhang namiss mo nga ang kagwapuhan ko, Han, ha? Hanggang sa pagtulog mo ako pa rin ang nakikita mo. Che, ewan ko sa iyo. Ay, teka. Ano bang masakit sa iyo ngayon? Uminom ka na ba ng gamot, ha? Don't worry. Pagod lang ako at puyat. Kailangan ko lang siguro magpahinga. Uminom na rin ako ng gamot. Bukas, makakapasok na ako. I miss you, Han. O sige na, babalik na ako sa office. Patulog ka ng maimbing. Gusto mo bang puntahan kita sa inyo mamaya? Ay naku, huwag na, Han. Magpahinga ka na lang din muna. Bukas, makikita naman tayo Okay. I love you. I love you too. Pagka-drop call ay bumalik kagad si Cassie sa office at eksaktong pagkapasok doon ay napatingin ang dalaga sa bintana. Muli niyang napansin na matandang lalaking nakita sa parking lot noong isang gabi. Pagkakita niyang naka-uniforme yun ng pang-utility, ay sa kanya napagtanto na empleyado nga ang nasabing matandang Ginoo sa lugar na yon. Napahinto yun sa ginagawang pagwawalis at tumingin sa direksyon ni Cassie sa kangumiti. At para hindi mapahiya, ay gumanti na lang din ang dalaga ng tipid ng ngiti bago bumalik sa pagtatrabaho. Ilang segundo pang nanatiling nakatingin sa kanya ang tila misteryosong lalaki kaya medyo nailang na siya rito. Mabuti na lang din ay may dumaang sasakyan sa unahan noon kaya dali-dali niyang isinara ang blinds ng bintana saka bumalik sa trabaho. Ang weirdo naman ng manong na yon. Sabi ko na trabahador yun dito Sa utility pala siya. Pero masyado nang matanda yun para mag-janitor pa rito. Muli siyang sumilip sa bintana pero hindi na niya nakita matandang lalaki kaya bumalik din kagad siya sa desk. Ba't pa pati yun pinag-iisip ko pa? Ay, makapagtrabaho na nga lang. Maghapon ngang nag-focus si Cassie sa pagtatrabaho. Hindi niya muna inistorbo si Ryan at hinayaan na lang niya yun. Dahil marahil ay nagpapahinga pa upang makabawi ng lakas. Maya-maya pa nang umuwi na, ay napansin niya ulit ang misteryosong matandang lalaking janitor. Medyo nagtaka siya dahil hindi nun kasama ang aso, kaya itatanong niya sana yun nga lang tila bigla namang yung umiwas. Napakunot siya ng noo habang pinagmamasdan yun, bago tila kausapin ang sarili. Ang gara naman niya. Kaninang umaga lang, humingiti pa siya sa akin. Tapos ngayon, biglang parang umiiwas naman. May something yata si Manong Ay nako, makauwi na nga. Nang makarating sa kanilang bahay, ay tila doon niya lang naramdaman na matinding pagod. Nagbihis siya ng damit pambahay at bumaba sa sala kung saan naabutan niya si Nanay Belinda na kasalukuyang nagluluto ng kanilang hapunan. Nay, kumusta? Tapos na po ba yung pinararush na damit sa inyo ng kliyente? Ay nako anak, sa awa ng Diyos, natapos din bago ang deadline. Na-stress nga kami ron ng ninang Miranda mo. Napuyat din kami pero mabuting at natapos. Parang ang sarap-sarap tuloy magpamasahe ngayon. Mas masarap magbakasyon, Nay. Ay, sinabi mo pa. Kaya tara na, Nay. Mag-book na tayo ng staycation or magpa-swimming ka sa mga tauhan mo. Deserve niyo po yun. Ay, good idea, anak. Ihanap mo nga kami o i-book mo na lang doon sa mura pero maganda, ha? Sige po, Nay. Wala pong problema. Ay, teka. Sasama ka ba? Siyempre naman po. Ayaw ko ring maiwang mag-isa dito sa bahay at saka hindi rin tayo nakakalabas na magkasama Ay, siya nga po pala. May napansin ba kayong pusang puti pag uwi ninyo? Ha? Wala Bakit? May nakapasok bang pusa rito? Opo Pero malambing siya. Pinakain ko nga tapos nakatabi kong matulog. Nang gisingin niyo ako, wala na baka sa kapitbahay natin yon. Ang alam ko kasi marami yung pusa. Ah, kaya po pala.
Hayaan mo na yung pusa. Maghanap ka na ng lugar na mapagbabakasyonan natin habang naghihintay pa kami ng ibang project, ha? Siguradong matutuwa ang mga tauhan natin sa patahian kapag nalaman nila yan. Sige po, Nay. Sinunod na nga ng dalaga ang sinasabi ng ina. Habang naghihintay siyang maluto ang hapunan, ay nag-search muna siya ng lugar na maliliguan. Ilang saglit pa ay masayang naghapunan ng mag-ina at nagkwentuhan na din sila tungkol sa kanilang trabaho. Bagamat gusto na ni Cassie na banggitin sa ina ang tungkol kay Ryan, ay pinipigilan niya pa rin ang sarili. Isa pang rason ay dahil sa ilang kwento ng ginang na tila nagpapahiwatig na hindi pa siya noon handang bitiwan o pakawalan. Ramdam niya na parabang ayaw pa ni Nanay Belinda na bumukod siya ng tirahan. Kaya malungkot siyang napatingin sa ina. Nang mapansin siya ng ginang, ay nagtaka naman yun sa ekspresyon ng kanyang mukha. May problema ba, anak? Bakit parang bigla kang nalungkot dyan, ha? Kanina lang ang saya-saya pa ng mga usapan natin. Wala naman, Nay. Naalala ko lang bigla si tatay. Dati kasi, 3 tayo nagkukwentuhan dito sa tapat ng hapagkainan. Hindi naman sa malungkot, nagre-reminisce lang ako. Oo nga, no? Pero wala Sadyang ganito talaga ang buhay. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo dito sa mundong ibabaw. Kaya piliin natin na maging masaya kahit minsan na kinakain tayo ng problema. Ang lalim naman nun, Nay. Pero tama po yun. At dahil dyan, magsuswimming tayo kahit anong mangyari. Nakangiting kinamot na lang ni Nanay Belinda ang kanyang ulo at pagkatapos ay niyakap na lang ni Cassie ang kanyang ina. Matagal sila sa ganoong posisyon hanggang sa mapabuntong hininga siya habang nakangiting pinagmamasdan ng ginang. Ilang saglit pa ay nagpaalam na nga sa kanya si Nanay Belinda bago magpaalam na matutulog na. Samantalang nagpaiwan siya sa sala para manood. Habang nakabukas ang TV ay hindi naman doon nakafocus ang atensyon ng dalaga. Maya't maya ang tingin niya sa cellphone dahil simula kaninang umaga ay hindi pa rin siya kinokontak ni Ryan. At dahil medyo nag-aalala na, kaya napilitan na siyang tawagan ng binata kahit gusto niya pa sanang hayaan yung makapagpahinga. Sumagot naman yun kagad kaya napawi na ang kanyang pag-aalala. Hi, Han. Did I disturb you? Siyempre hindi naman, Han. Actually, kagigising ko lang Tatawagan na nga sana kita kaso naunahan mo ako. Ay, ganun ba? Kumusta lagay mo? Eto, medyo nawala na sakit ng katawan ko. Oh, wow. Mabuti naman. Makakapasok ka ba bukas? Oo, hindi na pwedeng mag-leave dahil madami tayong gawain, remember? That's good, Han. May importante din kasi akong sasabihin sa'yo bukas Teka, hindi ba pwedeng ngayon mo na sabihin, Han? Pwede naman. Gusto ko personal ko itong masabi At mas maganda kasi talaga kung personal nating mapag-uusapan. Sabi mo na, please. Baka mamaya dyan ako mas gumaling, Han. Bukas na lang. Pwede? Kahit anong pangungulit ni Ryan ay hindi talaga ikinuwento ni Cassie ang tungkol sa pagbubuntis niya. Iniba na lang niya ang usapan para hindi na yon matalakay pa. At matapos ang ilang oras na pag-uusap ay nakangiti niyang pinatay ang cellphone. Dahil na rin sa pagdadalang tao ay bigla siyang nakaramdam ng pagbigat ng mga mata. Kaya humihikab na naglakad siya patungo sa kanyang kwarto. Pagkatapos magilamos ay hindi na siya nag-abalang mag-half bath dahil ramdam na niya ang antok. Humiga siya sa kama at niyakap ang unan sa gilid. Ipinikit na niya ang mga mata hanggang sa tuluyan na siyang nilamon ng antok at nakatulog. Pasado 3:00 ng madaling araw ay naalimpungatan si Cassie dahil sa kaluskos na nagmumula sa labas ng bintana ng kwarto.
tila may ano o sinong nais pumasok mula roon. Kaya pinakiramdaman muna niya ang ingay na naririnig, ngunit nawala rin kaagad ito. Napailing na lamang siya at lumapit sa bintana upang siguraduhing nakalakyon. Pagkatapos ay hinawi niya palabas ang kurtina, saka napansin niya ang imahe ng isang lalaki na nakatayo sa pinakamalapit na poste sa kanilang bakuran. Ha? Sino yun? Siningkitan niya ang mga mata para maaninag ang nakatayong lalaki at napamulagad siya nang makita ang pamilyar na tao. Yun yung lalaking nakita niya noong nakaraan na tumangay sa isang babae. Siya yung lalaking yun. Yung nandun sa restaurant na may nagko-cosplay. Naudlot na sa pagsasalita si Cassie dahil biglang umangat ang mga paa ng misteryosong lalaki. Pero hindi katulad noong nakaraan, hindi naman yun tinubuan ng pakpak. Nang ma-realize niyang patungo yun sa kinaroroonan niya ay nasisindak siyang napaatras. At kalaunan ay natutop niya ang bibig nang makitang umusbong na nga ang mga pakpak noon na parang ibon na lumilipad palapit sa bintana. Hinawi niya kaagad ang kurtina paloob at tumakbo siya saka nagtago sa ilalim ng kama. Nakatakip pa rin siya sa bibig at habang napapapikit sa takot. Hindi niya rin alam sa sarili kung bakit takot na takot siyang gumawa ng ingay o sumigaw. Nag-alala kasi siya na baka pati ang kanyang nanay ay mapahamak kapag gumawa siya ng kahit na anong ingay. Ilang saglit pa nga ay narinig niya ang pagaspas ng pakpak ng taong paniki sa labas mismo. Naririnig niya rin na tila pinipilit nga nung buksan ang nakalak na bintana. Tutup bibig pa rin siyang nanatili sa ilalim ng kama habang naluluha na sa takot. Gusto na niyang lumabas ng kwarto pero dahil sa sobrang takot at pagkataranta ay parabang ayaw na ring sumunod ng katawan niya. Nanginginig siya habang sumisipat-sipat sa bintana. Dahil sa liwanag mula sa labas ng bakuran ay nakakita siya ng anino ng taong ibon. Ang pagaspas ng mga pakpak nito, ang matutulis na kuko sa kamay at paa. Diyos ko po, anong klaseng nilalang yan? Aswang ba yun o taong ibon lang talaga? Anong kailangan niya sa akin? Natigilan na siya lalo matapos na ma-realize ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Wag ang baby ko. Kasabay ng pagkakasabi niya noon ay ang pag-alulong ng aso mula sa hindi kalayuan. Sinundan pa yon ng tahulan ng iba pang aso na parang may kinatatakutan. Pero nagpasalamat na rin si Cassie sa mga aso dahil maya-maya lang ay nawala ang maingay na pagaspas ng pakpak ng taong ibon. Nakahinga siya ng maluwag ngunit hindi pa rin siya umaalis sa ilalim ng kama. Hindi pa rin kasi nawawala ang panginginig ng kalamnan niya dahil sa mga nasaksihan. Nang maikalma na ang sarili, ay kaagad siyang tumayo at marahang naglakad sa bintana. Tahimik pa rin ang paligid at tuminto na rin sa pagtaho ng mga aso. Marahang inawi ng dalaga ang kurtina palabas dahil buong akala nga niya ay tuluyan ng umalis ang nasabing nilalang. Ngunit ganun na lang ang kanyang pagkasindak nang makita na dalawang magkaibang nilalang ang naroroon. Nagpapalitan lang ng titig ang dalawang taong ibon habang ang mga pakpak nila ay tila nakasteady lang sa ere, kaya walang ingay ang pagpapagaspas. Mas lalong nagimbal si Cassie nang makita niya ang mga nakakatakot na mukha ng mga nasabing nilalang. Ha? Taong paniki? Eksaktong pagkasabi niya noon ay sabay na napalingon ang mga tinawag niyang taong paniki. Subalit ang isa ay biglang lumipad na para siyang aatakihin habang ang isa naman ay pumipigil. Hanggang sa nauwi na ang dalawang taong paniki sa paglalaban sa ere. Sa takot naman ay bumalik si Cassie sa ilalim ng kama at nagsumiksik ulit doon. Hindi na niya tiningnan kung ano ang nangyayari sa paglalaban ng mga halimaw pero isa lang ang naiisip niya.
Hindi totoo. Hindi to totoo. Nananaginip lang ako. Please, help me, God. Habang patuloy sa paglalaban ang mga halimaw sa labas ng bahay, ay nakaramdam si Cassie ng pagkahilo at bahagyang pananakit ng tiyan. Pinilit niyang gumapang palabas sa ilalim ng kanyang kama. Bagamat hindi pa rin niya natatanaw ang mga nakakatakot na nilalang, ay pagapang siyang nagpunta sa pinto. Ngunit bago pa man niya mahawakan ng doorknob, ay narinig niyang may tumatawag sa kanyang pangalan. Pamilyar ang boses na yon, kaya napalingon siya habang punong-puno ng takot ang buong katauhan. Ryan, ikaw ba yan? Bago pa niya matapos ang pagsasalita, ay umikot na lang bigla ang paningin niya at nagdilim hanggang sa tuluyan na siyang mawala ng malay tao. Pagmulat ng mga mata, ay agad siyang napabalikwas ng bangon matapos maalala ang mga nangyari. Pagkakita niya sa sarili na nasa kama na, ay nagtataka siyang bigla. Tumayo siya at marahang nagpunta sa bintana. Hinawi niya ang kurtina at nakitang namumukadkad na ang araw. Nang mapatingin siya sa orasan na nasa dingding, ay napakunot siya ng noo dahil lagpas 8:00 na ng umaga. Naku po, late na ako sa trabaho. Nagmamadali siyang kumilos upang makaligo, ngunit biglang natigilan nang maalala na nawalan nga pala siya ng malay tao kaninang madaling araw habang nagtatangkang lumabas ng silid. Nagtataka siyang napalingon ulit sa kanyang kama dahil hindi na rin siya sigurado kung totoo ba o hindi ang nangyari kaninang madaling araw. Tila natauhan lang siya nang makarinig ng pagkatok, kasunod ng tinig ni Nanay Belinda. Kaya binuksan niya kagad yun ang pinto. Kasi anak, hindi ka ba papasok ngayon ha? Wala ka bang trabaho? Meron po, Nay. Eh teka, bakit parang namumutla ka anak? Ayos ka lang ba ha? Nay naman, kagigising ko lang po kasi, kaya mukha ko maputla. Hindi rin kasi ako masyadong nakatulog kagabi. Ay, oo, ako rin. Ay nako, alam mo ba na napakaingay na mga aso ng kapitbahay natin kaninang madaling araw? Hindi ako halos nakatulog. Hindi ko naman na sinilip at tinatamad na akong bumangon sa kama eh. Saglit siyang natigilan sa sinabi ng ina. Kung ganoon ay totoo ang kanyang nakita kanina at hindi siya namamalikmata lamang. Marahil kung bumangon ito at sumilip sa bintana ay makikita nito ang nakakatakot na eksena. Isang katanungan ang gumugulo sa kanyang isip ngayon. Sino ang nagdala sa kanya sa higaan gayong huli niyang natandaan ay nawalan siya ng malay malapit sa pintuan ng kanyang kwarto? Mag-aasikaso ka na ba? May niluto na akong agahan. Sige po, Nay. Maliligo lang ako at mag-aayos. Bababa na rin ako maya-maya. O siya, sige. Kumain ka na lang dun sa kusina dahil lalabas na rin ako. Makikipagkwentuhan muna ako sa kapitbahay habang hinihintay ang ninang Miranda mo, ha? Nay naman, ang aga-aga pa makikipagchismisan ka sa labas? Ay, hayaan mo na. Siyempre, nagtataka ako sa ingay kanina. Mamaya niyan may mga magnanakaw na pala sa paligid natin at tayo na lang ang hindi nakakaalam. Napapailing na lamang si Cassie sa ina na nagmamadaling lumabas ng kanyang kwarto para puntahan ang nagkukumpulang mga tao sa labas. Tanaw ang mga yon mula sa bintana ng kanyang silid. Kaya kunot noon niyang pinagmasdan ng mga tao na kausap ng kanyang ina na tila natataranta sa pagkukwento. Gusto pa sana niyang tingnan ang mga yon, ngunit kailangan na niyang mag-asikaso sa pagpasok sa trabaho. Nang makarating sa trabaho, ay agad niyang sinimula ng kanyang gagawin para sa araw na yon. 3:00 na ng hapon nang magpasya siyang magkape. Tinawagan niya sa cellphone si Ryan na hanggang ngayon ay hindi pa rin nagpapakita sa kanya. Dahil hindi pa rin nakakapasok, kaya nangako na lang ang binata na makikipagkita pag-uwian na nila. Kaya kahit na papaano ay nakampante na si Cassie.
Ilang saglit pa, habang kumukuha ng mainit na tubig, ay sumilip siya sa labas ng bintana ng opisina. Muli, nakita niya roon ang matandang lalaking janitor. Mabagal ang pagkilos noon na tila may kung anong iniinda sa katawan. Nang makita nga niya na tila nahihirapan sa pagtatrabaho ang matandang Ginoo, ay nag-alala siya kahit papaano para doon. Okay lang kaya si Manong? Natigilan na siya matapos tapunan ng masamang tingin. Naiilang at kinabahan siya ng bahagya, kaya naman umalis na siya sa bintana at bumalik sa kanyang desk. Habang nagkakape, ay ipinagpatuloy na lang ng dalaga ang ginagawa hanggang sa mag-uwian na. Pasado 5:00 ay nagpunta na si Cassie sa parking lot. Habang palabas ng gate ay nakita niya ulit ang matandang lalaki na hinahaplos ang kanyang likuran. Baka sa mukha noon ng hirap at sakit, kaya nag-aalalang napatingin ang dalaga sa rearview mirror pagkalagpas niya sa nasabing matandang Ginoo. Katulad kanina ay nakaramdam na naman siya ng awa para rito. Kaya nagpasya siyang ihinto ang sasakyan. Huminto din ang matandang lalaki. Ibinaba naman niya ang sliding window ng sasakyan at kinawayan yun bago kausapin. Magandang hapon po, Manong. Ayos lang ba kayo? Kailangan niyo po ba ng tulong? Ano nga po palang pangalan niyo? Maraming salamat, Neng. Ayos lang naman ako. Kaya huwag ka na mag-alala. Mabuti naman po kung ganon. Napansin ko po kasi kanina na parang may iniinda kayong sakit. Ano nga po ulit ang pangalan niyo? Ako si Romeo. Katulad ng sinabi ko kanina, ayos lang naman ako. Sadyang ganito lang talaga kapag tumatanda na. Marami nang sumasakit-sakit na kasukasuan. Gusto niyo po bang isakay ko na kayo? Saan po ba kayo uuwi, Mang Romeo? Nako, salamat ulit ng marami, pero saka na lang dahil hinihintay ko pa yung asawa ko, Deng. Ganun po ba? O sige po, mauna na po ako sa inyo ha. Mag-iingat po kayo. Sige, ikaw din. Kagad nagmaneho ang dalaga palabas at nang lingunin niya si Mang Romeo sa rearview mirror ay ganun na lang ang pagtataka niya dahil nawala yung kaagad. Napakibit na lang siya ng balikat bago magtuloy-tuloy sa pagmamaneho. Pagdating sa tapat ng bahay nila Ryan ay pinagbuksan kagad siya ng gate. Nang maipark na ng maayos ang sasakyan ay lumabas siya kaagad at yumakap sa boyfriend. Na-miss niya ng gusto ang binata dahil ilang araw din silang hindi nakapagkita. Pagpasok sa loob ng bahay ay umupo si Cassie sa malambot na sofa habang iniintay si Ryan na kasalukuyang nagtitimpla ng may inom na juice. Ilang saglit pa ay bahagyang nagulat ang dalaga sa pagsulpot ng pusang puti sa bandang kanan. Napakalinis tingnan kaya nakangiting hinaplos niya ang ulo nito. Naalala niya tuloy bigla na hawig ng pusang puti rin ng madalas na tumatambay sa kanilang bahay. Mukhang gustong-gusto ka ng alaga ko ah. Alaga mo? Oo, alaga ko. Ngayon ko lang nakita ang pusang to. Saan to galing, Han? Kababalik lang kasi niya nung nakaraang araw. Ganun ba? Wala ka naman nakwento sa akin na may alaga at mahilig ka pala sa pusa. Ngayon, alam mo na. Oh, inumin mo muna tong pineapple juice. Tapos, kainin mo na rin tong cake. Kabibili lang yan. Masarap yan. Paborito mo, strawberry flavor. Ay, salamat. Teka. Ikaw na mag-isa ngayon dito? Oo, Han. Actually, kahapon pa eh. Nagbakasyon kasi sila. Ay, siya nga pala. Ano bang sasabihin mo sa akin? Na-excite na tuloy ako eh. Alam na ba ng nanay mo tungkol sa relasyon natin? Hindi kaagad nakaimik ang dalaga. Ibinaba niya ang hawak na baso saka biglang huminga ng malalim bago tinitigan si Ryan. Pagkatapos noon, ay nilabas niya ang pregnancy test mula sa bag. May halong takot na inabot niya yun sa boyfriend saka siya bahagyang yumuko
dahil natatakot siyang makita ang reaksyon ng binata. Naramdaman niyang tumayo si Ryan at naglakad-lakad, kaya nangilid ang kanyang mga luha dahil tila hindi niyon gusto ang nalamang pagbubuntis niya. Hindi ko alam kung paano ko nabuntis. Nag-iingat naman tayo, di ba? Han, huwag kang umiyak. It's okay, promise. Nabigla lang ako but I swear, I am very very happy right now. Thank God. Pero hindi lang naman yan ang dahilan kung bakit ako naiiyak eh. Inaalala ko rin kasi ang magiging reaksyon ni nanay kapag nalaman to. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko siya ng masinsinan. Ipapangako kong hindi kita pababayaan at syempre, pakakasalan kita sa lalong madaling panahon. Talaga? Pakakasalan mo ako? Oo naman. Ikaw ang reyna sa kahariang bubuuin natin. Pero syempre, bago mangyari yon, kailangan muna nating ipaalam sa magulang mo ang tungkol sa relasyon natin. Masayang niyakap niya si Ryan. Gumati naman ito ng yakap at nagpatuloy ang kanilang pag-uusap tungkol sa mga plano na kanilang gagawin. Kabilang na lang doon ang agarang pamamanhikan. Pagkatapos ng revelasyon ng pagbubuntis, ay umuwing may ngiti sa labi si Cassie. Habang binabaybay ang daan pa uwi, ay muli niyang binalikan ang masaya nilang usapan ni Ryan. Kailangan makahanap na ako ng magandang pagkakataon para masabi ko kay nanay ang tungkol sa amin ni Ryan at sa pagbubuntis ko. Pagkapark ng sasakyan sa kanilang bakuran ay nagmamadali siyang pumasok ng bahay. Nang bubuksan na niya ang pinto ay napansin niya ang isang pusa sa gilid ng bakuran. Kulay puti yun at iba ang kulay sa kaliwang mata nito. Gaya ng nakita niya sa bahay nila Ryan. Napailing siya sa naisip. Marahil ay kamukha lamang talaga ito ng pusa doon. Imposible namang makapunta ito sa kanila ng ganoong kabilis. Kumaway siya dito at ngumiti na tila ba naiintindihan nito ang kanyang ginawa. Nang nasa sala na, habang naghihintay sa pag-uwi ni Nanay Belinda, ay naisipan niyang mag-search ng beach resort na paliliguan nila para pamatay na rin sa oras. Hinayaan niya lang din muna ang pusa na maya-maya ay bigla na lang ulit nawala na parang bula. At lumipas pa ang mahabang oras. Pagdating ng kanyang nanay ay tinalakay na nga niya kaagad sa ginang ang pagliliguang beach. Habang ginagawa yon ay humahanap din siya ng tiyempo para sabihin sana ang tungkol kay Ryan pero nabahag na naman ang kanyang buntot. Kaya nung matutulog na ay tila nababagabag na naman siya ng konsensya. Pagkatapos na lang siguro ng swimming, doon ka na sasabihin kay nanay ang lahat. Wala na tong atrasan. Alam ko naman na matatanggap niya ang mga ito. Dahil nasa tamang edad na ako para bumuo ng sarili kong pamilya. Pumikit na siya at tinayaan ang sarili na anurin ng antok. Hanggang sa mangyari na naman ang mga bagay na hindi inaasahan. Nakita na naman niya ang taong paniki pero sa pagkakataong yon ay nakapasok na yun sa kanyang kwarto habang nakahawak sa kanyang tiyan. Napabalikwas siya ng bangon at nagsumiksi kaagad hanggang sa ma-corner niya ang sarili sa dulo ng kama. Nang igala niya ang tingin, ay wala naman siyang kahit na sinong kasama sa loob ng kwarto. Kaya dali-dali siyang umalis sa kama at binuksan ang switch. Nang magliwanag ang buong silid, ay nakahinga ng maluwag si Cassie. Napahawak din siya sa tiyan dahil sa takot na nararamdaman. Hindi yun totoo. Hindi yun totoo, Cassie. It's just your wild imagination. Bumalik siya sa pagtulog pero hindi na niya pinatay ang ilaw dahil sa takot. Sa mga nakalipas na araw, madalas siyang maalimpungatan dahil sa ganoong pangyayari. At katulad nung nakaraan, narinig nga niya sa usapan ng mga kapitbahay kasama ni Nanay Belinda na tila mayroon nga raw kakaiba sa kanilang lugar nitong mga nakalipas. Hindi na masyadong pinagfokusan ni Cassie ang tungkol doon.
dahil nakasentro siya sa kung paano sasabihin sa ina ang tungkol sa relasyon nila ni Ryan pati na ang kanyang pagbubuntis. Subalit ganun pa man, ay kinakabahan pa rin siya dahil baka nga may kung anong hindi normal nang nangyayari sa kanilang paligid. Isang linggo pa ang lumipas at naging maayos naman ang lahat. Nairaos nila sa trabaho ang kanyang yearly management review at sa wakas, makakapagpahinga na si Cassie na maayos. Naalala niya na malapit na din ang kanilang swimming kaya naman pinaalala niya ito kay Nanay Belinda. Kailangan na kasi nilang magplano ng mga lulutuin at dadalhin para sa bakasyong yon. Nagpaalam din si Ryan sa kanya na uuwi ng probinsya. 2 linggong mananatili doon ang binata dahil may kailangan daw kasing ayusin tungkol sa naiwang lupain ng kanyang ama. At mabilis nga na lumipas ang araw dahil sumapit na ang kanilang outing. Overnight sila at nasa 20 katao din ng kasama nila. Ang iba kasi ay pinayagan nilang magsama ng anak o kapamilya. Pausbong pa lang ang araw nang dumating sila sa resort. Pagkatapos makapagbayad ay kaagad pumunta si Cassie sa tabing dagat upang picturean ang paligid. Huminga siya ng malalim at ninamnamang sariwang hangin doon kaya gumaan ang kanyang pakiramdam. Maya-maya pa ay napalingon siya sa likuran kaya nakita niyang abala ang mga kasama sa paghahain at tulong-tulong ang mga yon sa mga gawain. Baka sa mga mukha nila ang saya kaya napangiti rin siya lalo nang makita ang ina na masayang-masaya. Kasi, mag-almusal ka na muna bago ka lumusong sa dagat, anak. Salamat po, Nay. Ang sasarap ng mga niluto niyo, Bagay na bagay dito sa dagat. Kaya nga kumain na tayo para makapag-enjoy na. Minsan lang sa isang taon tayo makawala sa makina Madaming pagkain sa lamesa na talaga namang nakakatakam. Agad niyang binuksan ang lagayan ng sinangag at sumandok. Ngunit hindi pa man siya nakakaupo, ay naramdaman na niya ang pagbaliktad ng kanyang sikmura. Agad niyang ibinaba ang hawak na plato at nagmamadaling tumakbo papunta sa banyo. Doon ay sumuka siya ng sumuka. Pilit niyang nilalabanan ng hilong nararamdaman upang agad na makabalik sa lamesa. Tiningnan niya ang sarili sa salamin na naroon sa banyo. Kitang-kita doon ang kanyang pamumutla. Agad siyang naglagay ng lipstick at blush on upang matakpan ang kanyang maputlang kulay at nanatili doon ng ilang minuto hanggang gumanda na ulit ang kanyang pakiramdam saka bumalik sa salo-salo. Ang nagtatakang mukha ni Nanay Belinda ang bumungad kay Cassie pagdating sa open cottage. Ngumiti pa siya sa ina at muling kinuha ang platong naiwan sa lamesa upang ipagpatuloy ang pagkain. Iniwasan na lamang niya ang sinangag dahil hindi niya gusto ang amoy ng bawang dito. Kumuha din siya ng manggang hilaw at sarap na nilantakan niya ito. Napahinto lamang siya nang mapansin ng nagtatakang ina. Bahagyang tumaas ang kilay noon ngunit hindi niya ito binigyang pansin. Bagkus, kumuha pa siya ng isang mangga at agad yung inubos. Bakit naman yan kagad ang kinain mo? Sisikmurahin ka na naman yan, anak. Hindi naman siguro, Nay. Ngayon na lang ulit ako kasi nakatikim nito Ay nako, ewan ko ba sa yung bata ka? Daig mo pa naglilihi. Hindi ka ba naasiman dyan sa kinakain mo? Saglit na natigilan si Cassie sa sinabi ng ina. Napatingin siya sa kanyang paligid. Ang iba sa mga yon ay nakangiwi ang mukha na tila naasiman sa kanyang kinakain. Marahil ay nagtataka mga ito dahil bukod sa napakaasim ng manggang kinakain ay hindi niya ito sinasawsaw sa asin. Natatawa at napailing na lang siya sa itsura ng mga tao sa paligid. Kinagabihan, tahimik na ang paligid. Marahil pagod na ang mga kasama sa maghapong pagtatampisaw sa dagat. Kasama si Cassie sa kwarto si Nanay Belinda
Samantalang ang mga tauhan naman ito ay nagkanya-kanya ng tulog sa 3 kwartong nakalaan para sa kanila. Naisipan ng buntis na lumabas at maglakad-lakad sa tabing dagat. Dinig pa niya ang ilang ingay sa ibang cottage. Napakagandang tingnan ng napakaraming bituin sa langit. Bilog na bilog din ang buwan. Naisipan niyang umupo ng malayo sa karamihan. Napapaligiran ng mga puno ng niyog ang kanyang kinaroroonan at malamig ang simoy ng hangin. Tiningnan niya ang kanyang cellphone at kinumusta si Ryan. Nagliwanag ang kanyang mukha nang sumagot ang kanyang nobyo. Han, kumusta? Miss na kita sobra. Miss you too. I'm okay here. Medyo madami pa ang gawain ko dito eh. Hopefully, makita tayo kagad dyan. Teka, ano nga ulit ang mga ginagawa mo dyan? Di ba nga inaayos ko yung ibang papeles ng tatay ko para sa mga naiwan niyang lupa rito? Bukod dun may iba pa akong ginagawa. Saka ko na lang din yung sasabihin sa iyo, Han, kapag okay na ang lahat. Well, walang problema, Han. Basta mag-iingat ka palagi, ha? Ikaw rin. Mahal na mahal Hindi na narinig ni Cassie ang huling sinabi ni Ryan dahil sa biglang paghina ng kanyang signal. Naiinis na napaupo na lamang siya sa upuang bato na nasa kanyang gilid. Napaisip siya sa inasal ng kasintahan dahil tila malungkot ito. Tinangka niyang tawagan itong muli ngunit hindi niya na ito makontak. Habang pabalik ng kanilang kwarto ay napansin niya ang isang pamilyar na imahe na nakaupo sa isang cottage. Maging ang suot nitong damit ay pamilyar sa kanya. Kahawig ito ni Mang Romeo. Mang Romeo? Natigilan na siya dahil tila naglahong parang bula ang matandang lalaki na nakita niya lang kanina. Dahil doon ay nagmadali siyang maglakad pabalik sa kanilang inuupahang kwarto. Bigla siyang nakaramdam na matinding kaba. Medyo madilim ang bahaging kanyang nilalakaran at wala na halos maririnig na ingay. Nakahinga lamang siya ng maluwag nang makitang malapit na siya sa kanilang nirentahang kwarto. Nang makarating sa harap ng pintuan ay hindi niya napigilang sumilip sa veranda upang tingnan kung may tao pa sa ibabang bahagi. Ganun na lang ang kidlabot na naramdaman niya nang makita niya ulit si Mang Romeo na nakatayo sa ilalim ng poste. Kumakaway ito sa kanya at biglang tumalikod. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang malapad na bahagi na likuran nito. Pakpak ba yun? Teka, kung ganun, si Mang Romeo at yung taong paniki. Oh my gosh! Dahil sa takot ay nagmamadali siyang pumasok sa loob ng kanilang silid. Nahirapan pa siya sa pagtulog dahil hindi niya alam kung parte lang yon ng guni-guni o ng kung ano. Guminhawa lang ang kanyang pakiramdam at nakatulog matapos yakapin ng maigpit si Nanay Belinda. Kinabukasan, oras na ng pag-uwi nila. Isa-isa niyang inilagay ang gamit nilang mag-ina sa kanyang sasakyan. Nang masiguradong wala na silang naiwang gamit ay binuhay na niya ang makina ng sasakyan. Nauna ang service vehicle ng mga tauhan ng kanyang ina. Habang binabaybay nila ang daan ay nakaramdam siya ng pagkahilo. Agad niyang itinabi ang sasakyan at yumuko sa manibela. Nag-aalala namang hinaplos ni Nanay Belinda ang kanyang likuran at ipinaamoy ang daladala nitong white flower. Nang may masmasan, ay tumingin siya sa kanyang ina na bakas ang pag-aalala at pagtataka. Huminga siya ng malalim at tinawakan ng ginang sa kamay. Nanginginig ang kanyang kalamnan. Ngunit desidido na siyang sabihin dito ang katotohanan at nakahanda na siya sa anumang magiging reaksyon nito. Nanghilid ang kanyang luha. Bumuka ang kanyang bibig ngunit walang namutawing boses dito. Napakagat siya ng labi nang tuluyan ng pumatak ang kanyang luha. Nay, I'm so sorry. Buntis po ako. Kailan pa, Cassie? Magdadalawang buwan na po. I'm sorry, Nay.
Hindi ko po balak na isikreto ang kalagayan ko. Hindi na nagsalita ang ginang, bagkus ay binawi lamang noon ng kamay sa pagkakahawak sa anak at pagkalaon ay tumingin yun sa labas ng bintana. Ramdam ni Cassie na masama ang loob ng ina dahil sa mga nalaman. Kaya pinahid niya ang mga luha bago ipinagpatuloy ang pagmamaneho hanggang makarating sila sa kanilang tahanan. 1 linggo pa ang lumipas. Hindi siya kinikibo ni Nanay Belinda. Sa kabilang banda ay hindi pa rin nakakabalik si Ryan mula sa probinsya at hindi na rin yon tumatawag sa kanya magmula noong nasa resort. Dahil sa nangyayari ay apektado na ng husto ang pagtatrabaho ni Cassie maging ang kanyang pinagbubuntis. Sumabay pa ang patong-patong na gawain sa opisina. Habang nasa loob ng kanyang sasakyan sa parking lot, ay napasubsob siya sa kanyang palad at naisabunot ang kamay sa kanyang buhok. Doon ay tumulo na ang kanyang mga luha. Sinubukan niyang tawagan si Ryan ngunit kagaya ng dati ay hindi pa rin yun sumasagot. Inis na ibinalibag niya ang cellphone sa kabilang upuan saka tinapakan ng silinyador ng sasakyan. Walang kasiguraduhan ang direksyon na kanyang tinatahak. Ang nais niya lamang ay makalayo at ipahinga ang utak sa pag-iisip ng kung ano-anong bagay. Ngunit habang nasa biyahe ay hindi niya maiwasang mag-isip ng masasamang bagay. Minabuti niyang ihinto ang sinasakyan sa gilid ng kalsada upang palinawin ang isip na nababalot na ng kaguluhan. Ilang beses siyang huminga ng malalim at pilit kinakalma ang sarili. Ngunit nagulat siya nang may malakas na kalabog sa bubungan at tumama ito sa gilid ng kanyang sasakyan. What the? Ano na naman ba to? Nakakainis na buhay to. Palagi na lang bang may mananakot o mananakit sa atin? Kinakabahang napatingin siya sa paligid. Madilim sa kanyang kinaroroonan at bihira lang ang mga dumadaang sasakyan. Napuno din ng bahaging yon. Binuhay niya ang makina at nagsimula itong paandarin. Nakahinga siya ng maluwag nang tumigil ang ingay na kanyang nadidinig sa kakahuyan. Hindi siya sigurado sa lugar na kanyang kinaroroonan. Hindi pa man siya nakakalayo ay naramdaman niya na may bagay na tila tumusok sa kanyang gulong. Dahan-dahan siyang huminto. Lakas loob siyang lumabas at sinilip ang naapektuhang bahagi ng sasakyan. Napabuntong hininga siya nang makitang flat ang gulong at malaki ang butas nito. Tumingin siya sa kanyang relo. 9:00 na ng gabi. Sigurado siyang wala ng bukas na vulcanizing shop ngayon. Humingi siya ng tulong sa mangilang-ilang sasakyan na dumaraan doon, ngunit hindi siya hinihintuan ng mga ito. Wala siyang pagpipilian kundi ang maglakad. Hindi niya din magawang tawagan ng kanyang ina dahil batid niya naggalit pa ito sa kanya. Siniguro niyang nakalak ang sasakyan bago nagpa siyang maglakad papalayo. Napayakap siya sa kanyang sarili nang maramdaman ang lamig sa paligid. Idagdag pa na hindi maliwanag ang ilaw na nagmumula sa mga poste. Mahaba-haba na din ang kanyang nilakad. Napailing siya sa sarili. Hindi sana niya mararanasan ang sitwasyong ito kung hindi niya naisipang mag-drive sa walang kasiguraduhang direksyon. Ramdam na niya ang pagsakit ng kanyang mga paa. Ilang minuto na din siyang naglalakad ngunit tila walang katapusan ng kalsadang nilalakaran. Wala na ding dumadaang sasakyan. Nakaramdam siya ng takot kaya naman lalo niyang binilisan ang paglalakad. Laking pasasalamat niya nang may makitang lalaki at babae sa kanyang unahan. May kalayuan ang mga ito sa kanya. Kuya! Kuya! Magtatanong lang po ako! Batid niyang narinig ng mga yon ang kanyang pagtawag. Tumigil ang mga yon sa paglalakad ngunit hindi lumingon sa kanya. Lakad-takbo ang ginawa niyang paglapit ngunit bumagal ang kanyang pagakbang nang mapansin ang kasuotan ng lalaki.
Kaparehas ito ng suot ng lalaking nakita sa isang kainan kung saan may cosplay event. Tuluyan siyang napahinto nang lumingon ito sa direksyon niya. Nagulat siya sa nakita. Si Mang Romeo. Bigla siyang nakaramdam ng pagkabog ng dibdib. Tila may bumubulong sa kanya na lumayo sa mga ito, ngunit sa kagustuhan na makaalis sa lugar na yon ay lakas loob pa din siyang nagtanong. Manong Romeo? Ikaw pala, Ineng. Anong ginagawa mo rito sa lugar na ito, ha? May itatanong lang po ako sa inyo. Saan po ba may malapit na terminal o sakayan dito? Nasiraan po kasi ako ng sasakyan eh. Ay, naku, Ineng. Hindi malapit ang sakayan dito. Kung gusto mo sumama ka na sa amin ng asawa kong si Rose para makapagpahinga ka doon sa bahay. Ihatid ka na lang namin bukas. Salamat po sa offer pero mas gusto ko pong makauwi na sana. Maghintay po kasi ang nanay ko sa bahay eh. Magalang siyang tumanggi, saka nagpasalamat at nagpaalam sa mga ito. Nagpasya siyang bumalik na lamang dahil pakiramdam niya ay mas ligtas siya sa loob ng kanyang sasakyan. Doon na lamang niya hihintahin ang umaga. Ngunit hindi pa man siya nakakalayo, ay narinig niya ang mabilis na yabag sa kanyang likuran. Hindi na niya tinangkapang lumingon. Sapat na ang kanyang instinct upang masabi na nasa panganib siya. Halos tumakbo na siya pabalik ng sasakyan. Nagulat siya nang may magsalita sa likod ng kanyang tenga. Dahilan upang mapasigaw siya sa takot at pagkagimbal. Ineng, akala ko ba kailangan mo ng tulong? Hindi na po. Parating na po yung boyfriend ko, Mang Romeo. Hintayin ko na lang po si Ryan. Malapit na raw po siya. Ryan? Yun ba ang pangalan ng boyfriend mo? Opo, Ryan Valdez po. Si Ryan Valdez nga. Hindi siya makakarating dito para tulungan ka, Ineng. Po? Ngumiti lang ng makahulugan ng matandang lalaki at nang maunawaan ni Cassie ang sinasabi noon ay nanlaki ang kanyang mga mata. Napatingin siya sa babae kasama si Mang Romeo na nagpakilala kanina bilang si Manang Rose. Kapansin-pansin ang pagsuray-suray na paglalakad ng babae. Mula sa pagkakatayo ay bigla itong bumagsak at gumapang patungo sa kanila. Ganun na lamang ang takot ni Cassie, kaya agad siyang tumakbo palayo sa mga yun. Tinatawagan niya ang kanyang ina ngunit hindi yun sumasagot. Sa kabilang banda ay nadidinig din niya ang malakas na halakhak ni Mang Romeo. Nang malapit na siya sa sasakyan, ay natigilan ng kanyang pagtakbo nang maramdaman ng kamay na pumigil sa kanyang paa. Napadaos-os siya sa lupa pagkakita kay Manang Rose na hawak ang kanyang binti. Pinilit niyang ipadyak ang mga paa upang makawala. Ngunit sadyang malakas ang pagkakakapit ng babaeng hindi mawari ang itsura. Pagpasensyaan mo ng asawa kong aswang na dapa. Nakabaliktad kasi kami ng sitwasyon. Imbis na siya ang nakakalipad ako tuloy. Kaya ayun, gumagapang na lang siya para makapambiktima. At ganyan talaga ang itsura niya. Parang lasing na susuray-suray. Tanda mo naman siguro, di ba, nung una mo kaming makita ron sa restaurant? Habang pinakikinggan ang sinasabi ng matandang lalaki, ay kinapakapa ni Cassie ang laman ng bag na nahulog sa lupa. Kinuha niya roon ng pepper spray at kagad itong isinaboy sa mukha ng babaeng aswang. Napahiyaw yun sa sakit, dahilan din para lumuwag ang pagkakahawak nito na agad niyang sinamantala. Tumayo siya at tumakbo patungo sa sasakyan. Ngunit bago pa niya mabuksan ang pinto ng kotse ay naramdaman niya ang pag-angat ng kanyang paa sa lupa. Nagpumigla siya habang dinadagit ni Mang Romeo na nag-anyo ng isang taong paniki. Tuwang-tuwa naman si Manang Rosa nakikita at nang mapalingon pa sa kanyang tiyan ay naglawa yun para bang takam na takam. Pinapagod mo lang ang sarili mo. Kahit anong tago mo ay makikita ka namin. Mang Romeo, wala akong kasalanan sa inyo.
Parang niyo nang awa, tigilan niyo na ako. Tama ka. Wala kang kasalanan, Hiling. Pero si Ryan, yung nobyo mo, napakalaki ng kasalanan niya sa amin ng asawa ko. Kung ano man po ang kasalanan niya sa inyo, pwede natin itong pag-usapan sa maayos na paraan. Maayos na paraan. Nagpapatawa ka, Hiling. Kung anong kinuha niya, ay siya rin ang dapat naming bawiin. Buhay ang kinuha niya, kaya buhay din ang kukunin namin. Kukunin namin ang laman ng nasa tiyan mo at walang kahit na sinong makakapigil sa amin. Hindi ikaw o ang Ryan na yan. Dahil sa sinabi ni Mang Romeo ay lalong nagpursige si Cassie na kumawala. Hindi niya alam kung ano ang pinaghuhugutan ng galit ng taong paniki, pero sigurado na siya na hindi nga siya namamalikmata lang o nananaginip. Totoo ang mga nangyayari ngayon at hindi gawa-gawa lang ng wild niyang imagination. Sa pagpupursige ay inisprayan niya rin ng taong paniki hanggang sa maabot ng matalas na ilong nito ang pepper spray. Nang mapahatsing yun ay nabitiwan siya at sinimantala niya ang pagkakataon na yon. Pagkalapag sa sahig ay dali-daling tumakbo si Cassie palayo, pero nakita niya sa hindi kalayuan si Manang Rose na gumagapang na parang isang gagamba. Nahintatakutan siyang tumakbo sa abot ng makakaya para takasan ng mag-asawang aswang. Pabayaan niyo na ako! Pabayaan niyo na kami ng anak ko! Nakikiusap ako sa inyo! Ganyan nga, Hiling. Magmakaawa ka sa amin. Kung makikita lang ng nobyo mong itsura mo ngayon, ano kaya ang mararamdaman niya kapag nalaman niya ang gagawin namin sa inyo ng anak niyo? Hindi ako magpapahuli sa inyo! Bago pa niya matapos ang sinasabi, ay nahawakan na siya sa mga paa ni Manang Rose at pagkatapos ay naramdaman niya ang mahigpit na pagkakahawak ng kamay ni Mang Romeo sa kanyang buhok. Nang mapatingin siya sa ibaba, ay dinidilaan na ng matandang babaeng aswang ang tiyan niya, kaya nagpumiglas siya sa takot habang sumisigaw ng saklolo. Tinuwanan lang siya ng mag-asawang aswang dahil alam ng mga yon na wala na siyang magagawa pa, kundi ang hintay na lang ang kanyang kamatayan. Parang awa niyo na! Tama na, please! Wala akong kasalanan sa inyo! At lalo na ang anak ko! Tigilan niyo na to, Mang Romeo! Manang Rose! Subalit sa halip na maawa sa kanya, ay mas lalong naging agresibo ang matandang babaeng aswang. Pinigano ng tiyan ni Cassie kaya namilipit ang buntis sa sakit. Mabuti na lang at umawat si Mang Romeo sa naglalaway niyang asawa na hayok na sa sanggol na nasa sinapupunan niya. O binaong ka, Rose! Hindi siya pwedeng mamatay kaagad. Hayaan nating makaramdam siya ng sakit katulad ng naramdaman ng ating anak habang kinukuha ni Ryan ang kanyang buhay. Nagtatakang napatingin si Cassie sa taong paniki. Bagamat hindi niya alam ang nangyayari sa pagitan ng mga ito, ay batid niyang paghihiganti sa kanyang kasintahan ang pakay ng mag-asawang aswang. Parang awa niyo na, Mang Romeo! Pabayaan niyo na ako! Wala ka sana sa ganitong sitwasyon kung hindi dahil kay Ryan. Siya ang nagdala sa iyo sa kamatayan. Alam mo ba ang tungkol sa mga tao niya? Binitiwan siya ni Mang Romeo kaya sinamantala niya yon upang gumapang. Pero tinapakan niyo ng kanyang binti kaya napahiyaw siya sa sobrang sakit. Samantala si Manang Rose ay sinabayan ng kanyang paggapang habang kinukutya siya. Hinawakan siya nito at itinahaya saka unti-unting ibinao ng kuko sa kanyang tiyan. Halos mawala ng ulirat si Cassie. Naramdaman niya ang mainit na likido sa pagitan ng kanyang hita. Napayak siya sa sakit. Ang nakakabinging halakhak ng mag-asawa ay dumagdag sa kirot na kanyang nararamdaman. Tuloy-tuloy ang pag-agos ng kanyang luha. Batid niyang hindi siya pakakawala ng mga ito. Sa kanyang isipan ay isinisigaw ang pangalan ng kanyang ina. Humingi siya dito ng kapatawaran, ganon din sa bata na sa kanyang sinapupunan. Napapikit siya ng mariin sa kawalan ng pag-asa.
Tuluyan na siyang nanghina at naisubsob ang mukha sa lupa. Biglang tumahimik ang kapaligiran. Ang kamay na nakahawak sa kanyang katawan ay nawala. Bagkus, pumalit ang nakakakilabot na sigaw na nagmumula sa asawa ni Romeo. Tanging liwanag ng buwan lamang ang nagsisilbing ilaw sa kanyang kinaroroonan. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang katawan at muling gumapang palayo. Habol ang hininga, ay pilit niyang iginalaw ang kanyang mga paa. Nakita niya mula sa anino ang isang malaking nilalang na pinupunit ang pakpak ni Romeo. Nakakakilabot ang ingay at palaho sa kapaligiran. Ang dugoang katawan ni Rose ay nakahandusay sa kaliwang bahagi na kanyang kinasasakdalan. Mulat ang mga mata nito at wala ng buhay. Huminto at napahagulgol na siya sa takot at kawalan ng pag-asa. Alam niya na matatapos na din ang kanyang buhay. Narinig niya ang malalaking yabag sa kanyang likuran. Batid niyang nagmumula ito sa nilalang na tumapos ng buhay ng mag-asawa. Naramdaman niya ang pag-angat ng kanyang katawan at inihanda na ang sarili sa maaari nitong gawin sa kanya. Hinawakan niya ang kanyang tiyan at nagmakaawa dito. Parang awa mo na. Huwag mo na kaming idamay ng anak ko. Hayaan mo na kaming mabuhay. Pilit niyang iminumulat ang matang nais ng pumikit sa pagod. Nakita niya doon ang imahe ng kasintahan. Bahagya itong nakangiti ngunit mababakas ang pag-aalala sa mukha nito. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang kamay upang haplusin ang pisngi nito. Ngunit dahil sa panghihina ay hindi niya na yun nagawa. Naramdaman niya ang paghawak at paghalik nito sa kanyang palad. Ramdam din niya ang init na nagmumula sa katawan nito. Alam niyang imposibleng mangyari na kasama niya ito ngayon. Sa kanyang palagay ay nananaginip na siya at naghahalusinasyon. Patuloy ang pakiramdam niya na nakalutang hanggang sa tuluyan na niyang ipikit ang kanyang mga mata. Nagising siya sa pag-aplos sa kanyang pisngi at ulo. Bumungad sa kanyang paningin ang nag-aalalang mukha ng ina. Umiiyak ito. Agad siya nitong niyakap nang makitang nakamulat na ang kanyang mga mata. Inilibot niya ang paningin sa paligid hanggang dumako ang kanyang mga mata sa swerong nakakabit sa kanang bahagi ng kanyang kamay. Nasa ospital siya. Natatarantang hinawakan niya agad ang kanyang tiyan. Nay, ang baby ko. Kumusta na ang baby ko? Shh! Huminahon ka, anak. Ligtas ang bata. Ligtas ang apo ko. Salamat sa Diyos. Teka, paano ako nakarating dito? Sino nagdala sa akin dito, Nay? Hindi mo ba natatandaan ang nangyari? Na-aksidente ka. Tumama ang sasakyan mo sa puno. Mabuti na lamang at ligtas kayo at nadala ka kagad sa ospital. Saglit siyang natigilan sa sinabi ng ina. Nagtatakang napatitig siya dito. Nais niyang sabihin ang totoong pangyayari noong gabing yon, ngunit minabuti na lamang niya na hindi magsalita, sapagkat batid niyang hindi siya nito paniniwalaan. Maigpit na hinawakan ng kanyang ina ang kanyang kamay. Patawarin mo ako, anak. Alam ko ang dahilan kung bakit sinikreto mong tungkol sa boyfriend mo. Hindi na sana humantong sa ganito kung tinanggap ko na lang ang paliwanag mo. Nay, wala kang kasalanan. Please, huwag ka na umiyak. Ang mahalaga, ligtas kami ni baby. Niyakap niya ang inang umiiyak. Masaya siyang nagkaayos silang muli, ngunit kaagad di siyang dinalo ng kalungkutan. Wala doon ang kanyang kasintahan at naalalang ilang araw na siyang walang balita dito. Pumatak ang luha sa kanyang mga mata at tuluyan ng napagulgol. Paano niya sasabihin sa kanyang ina ang tungkol dito? Maraming masasamang bagay ang pumasok sa kanyang isipan. Bagamat palaisipan sa kanya ang pangyayari, ay minabuti niyang hindi muna intindihin ang mga yon. Kapag naging maayos na ang kanyang kalagayan, sa kanya haharapin ang lahat.
Tahan na anak, masama sa iyo ang umiyak ng umiyak. Sige na, magpalakas ka para makauwi na tayo. Tumatangong nagpunas siya ng luha. Napatingin siya sa bintana. Nakita niya doon ang isang kulay puting pusa. Kamukha nito ang pusang madalas pumunta sa kanilang bahay, maging ang tag na nakasabit sa leeg nito. Napakunot ang kanyang noo at nang tinangka niyang tumayo sa kanyang hinihigaan upang lapitan nito ay bigla itong umalis. Napailing na lamang siya at minabuting magpahinga upang makabawi ng lakas. Ayon sa kanyang ina, 3 araw na siyang walang malay. 1 linggo pa ang lumipas saka sila pinayagan na makauwi. Babalik na lamang siya sa ospital para sa follow-up check-up at i-monitor ang kanyang ipinagbubuntis. Agad na inasikaso ng kanyang ina ang mga babayaran upang makalabas na sila doon. Tiningnan niya ang kanyang cellphone. Hanggang ngayon ay hindi pa din natawag ang kasintahan. Ayon sa kanyang kasamahan sa trabaho ay hindi pa din daw ito bumabalik sa opisina. Habang nasa biyahe ay malungkot siyang nakatingin sa labas. Hindi na niya lamang ipinahahalata sa kanyang ina ang nararamdaman. Nagpapasalamat din siya at hindi ito nagtatanong tungkol sa kanyang kasintahan. Sigurado siyang hindi niya ito masasagot na maayos. Bukod pa doon, ay ayaw na niyang magsinungaling pa dito. Gabi na nang makarating sila ng bahay. Ilang oras din ang kanilang biyahe. Agad siyang dumiretso sa kanyang kwarto. Ibinagsak niya ang pagal na katawan sa kama at ipinikit ang mga mata upang umidlip. Nagising siya at napahawak sa kanyang sikmura nang makaramdam ng gutom. Pumunta siya ng kusina at tiningnan ang mga pagkain doon. Bahagya siyang nainis nang makitang wala doon ang nais niyang kainin. Nakasimangot na bumalik siya ng kanyang kwarto at nagmukmok. Bigla siyang nakaramdam ng awa sa sarili. Pinilit niyang makatulog. Binuksan niya ang bintana sa kanyang kwarto at tumingin sa labas. Saglit na nagmuni-muni bago naisipang isara yon. Ngunit bago niya tuluyang masara ang bintana, ay isang malaking kamay ang humarang doon. Nanlalaki ang mga matang napatras siya sa takot nang makita ang nasa harapan. Ang nilalang na tumapos ng buhay na mag-asawang Mang Romeo at Manang Rose. Walang namutawing boses sa kanyang bibig. Napasandal siya sa pader ng silid nang tuluyang makapasok ang malaking nilalang. Malaki at matipuno ang katawan nito. May matutulis na mga kuko. Mapupula ang mga mata at may mahabang sungay. Ganon din ang tenga at buhok nito na pinaghalong kulay dilaw at itim. Ang mukha nito ay mabagsik. Nanginginig ang kanyang katawan sa takot. Bumalik sa kanyang ala-ala ang gabing nakaengkwentro niya ang nilalang na muntik ng tumapos ng kanyang buhay. Itinaas nito ang kamay. Napapikit siya ng mariin. Lumapat sa kanyang pisngi ang kamay nito. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata nang maramdaman niya ang marahan nitong pag-aplos. Ang mabagsik nitong muka ay unti-unting naging maamo. Hanggang sa tuluyan niya itong bumalik sa pagiging tao. Napasinghap siya sa pagkagulat. Napalunok siya ng laway. Bagamat nagimbal sa nakita, ay nakaramdam siya ng tuwa. Nangatog ang kanyang tuhod, dahilan upang siya ay mapaupo. Ryan, anong... Ako nga, ito ang dahilan kung bakit ayaw kong magpakita sa'yo. Hindi ako ordinaryong tao. Nakakadiri ang pagkataong meron ako. Isa akong aswang, katulad din ng Mang Romeo at Manang Rose. Nakayuko ang kanyang kasintahan habang nagsasalita. Baka sa boses nito ang kalungkutan. Tumayo siya sa kanyang kinauupuan at hindi niya napigilan ang sariling yakapin nito.
Kung ganon, ikaw ang nagdala sa akin sa ospital. Ikaw ba ang nagligtas sa akin sa Mag-asawang aswang. Isa kami sa mga uri ng halimaw na pumapatay ng inosenteng tao para mabuhay, Cassie. Kabilang na ako sa uri nila. Paano nangyari yun? What you saw explain everything, Cassie. Maintindihan ko kung hindi mo ako matatanggap. Sino ba naman ang tatanggap sa may ganitong pagkatao? I wanna hear everything. Try me. Napag-alaman niya mula sa kasintahan na may lahing aswang ang pamilya nito. 1 taon na ang nakalilipas mula nang maipasa ng ama nito ang pamana dito. At ang pamanang tinutukoy ay ang pagiging aswang. Hindi nito ninais na maging kauri ng mga ito, ngunit wala itong nagawa. Naaawang tinitigan niya sa mata ang kasintahan. Bakas doon ang naghihirap na kalooban. Dahil sa pambubuli ay napag-alaman niya na ang anak ni Romeo ang unang naging biktima nito. Kaya naman gayon na lamang ang galit nito kay Ryan. Nakakuha ito ng pagkakataon na maghiganti sa pamamagitan niya. Mabuti na lamang ng gabing nangyari ang insidente ay kararating lamang nito at nagkataong napada nito sa kakahuyan at doon nga ay nakita siya nitong binibiktima ng mag-asawa. Napag-alaman din niya na ginusto na nitong iwan na siya sapagkat hindi na nito kayang maglimpas sa tunay nitong pagkatao. Ngunit malaon ay dahil sa kanyang pinagbubuntis ay umuwi na lamang ito ng probinsya upang humingi ng gabay sa itinuturing nitong pamilya. Maigpit niya itong niyakap ngunit kumalas ito at malungkot siyang tiningnan. Kailangan ko magpakalayo-layo para hindi matulad sa akin ang anak natin. Hindi mo naman kailangan lumayo eh. Tanggap ko ng buong-buo ang pagkatao mo. Naniniwala ako na may magagawa tayong paraan para makaiwas ang anak natin sa sumpa ng pamana. Huwag mo na akong iwan. Parang awa mo na. Nakahinga siya ng maluwag nang tumango si Ryan bilang pagsang-ayon sa kanya. Napagpasya nila na sa lalong madaling panahon ay ipapakilala niya na ito sa kanyang ina. Bagamat nag-aalala sa magiging kahihinatnan ng kanilang desisyon, ay buo ang kanyang loob na si Ryan ang nais niyang makasama sa buhay. Naikasal sila sa West ni Ryan makalipas ang 2 taon. Sa kasalukuyan, 7 taon na ang kanilang anak na babae. Masaya itong tumatakbo sa buhanginan, kasama ang kanyang ina. Nakangiting tumitingin siya sa kinaroroonan ni Ryan. Nilapitan niya ito at hinaplos ang balikat. Gumanti ito ng tingin sa kanya at muling ibinalik ang paningin sa anak. Dinig niya ang malakas sa pagbuntong hininga ng kanyang asawa. Batid niyang iniisip pa din ito ang magiging solusyon upang hindi makuha ng kanilang anak ang pamanang lahi ng pamilya nito. Hinawakan niya ang kamay nito at inakay palapit sa kanilang anak. Darating ang araw na haharap sila sa problema na may kinalaman sa pamanang lahi. Ngunit sa ngayon ay ayaw muna niyang isipin ang ganoong bagay. Kailangan nilang maging masaya at namnamin ang pagiging bata ng kanilang anak. Naniniwala siya na makakahanap sila ng solusyon bago dumating ang takdang edad ng kanilang anak. Wakas!